serye ng pag-aaral at ang atin pong pinakapunto na tinitingnan ng pansin ay ang verse John 15. Ano, Tikboy? John? Ang galing, Tikboy Okay, John 15:16, Tikboy. Okay. So, tingnan po natin ang John 15:16. Uli. Okay. Pakita sa kamay sa nakamemorize ng verse. John 15:16. Sabi ng song kanina, I'm chosen, I'm loved. So, popularized by Lesia and Larissa. I am loved, I'm chosen. Before I proceed with the message, let me inform you this. Bakit ang daming taong nakakarinig ng salita, nagbabasa, nagme-memorize, wala namang pagbabago? 3 levels. Number 1, informational revelation. When you read the Bible, when you hear the Bible, you are being informed. You are being informed. But you have to open up your heart so that there will be what we call revelation knowledge, revelation information. Dapat i-reveal yung truth sa puso mo ni Lord. And then there will be a transformation. So karamihan po sa mga tao na nakikinig ng message, nagbabasa ng Bible, hanggang first layer lang. Informational lang yan. I agree with that. I have no question about it. But you have to go deeper and to the next level. I want it to be revealed to me by the Holy Spirit. Amen? So that you can be benefited and enjoy the fruit of the Word of God in your personal life. Okay. So kaya po, lagi may nag-comment, bakit si Pastor lagi nang parang, sabi ng mother ko, anak, sana pa nag-preach. Huwag ka naman parang laging galit. Nanggigigil lang kasi ako. I want you to understand what I'm saying. Amen? So I want you to get out of this place transformed, elevated, transformed. Amen? Hindi yung uuwi ka, pagbalik mo, ganun ka pa rin. Wala nagbago. Kumusta? Ganun pa rin. O anong patotoo mo? Eto, buti na lang, di kami nakakasakit, kumakain pa rin kami. Ganun lang ba yun? Yun lang ba yung Christian life? Common po yan sa mga tao. Kumakain, di nakakasakit Pero Kristiyano ka, dapat, Pastor, grabe. Ang himala ng Diyos, grabe. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang ginagawa ng Panginoon sa akin, matindi. Dapat mga ganun ka sinasabi sa tao. Kumusta po kayo? Mabuti po. Ganun pa rin. Hindi ganun, di ba? Life of grace, amen? Amen. May ginagawang dakilang bagay ang Diyos. Ang Diyos is a moving, working God. He is alive and active among the lives of His people. There must be something going on in your life if God is alive in your life. Amen? Amen, Chris? Amen, Talaga naman, lagi kita nakikita rito sa harap ka pa no? Lagi kang tatamaan ng salita ng Diyos, nakaharap kita Ha? Butin lang, si Dennis nasa likod mo. Amen. Okay, ang sabi ng verse, you have not chosen me. You have not chosen me. I have chosen you. Tanong, may karapatan ba ang taong piliin ng Diyos? Sabi ng verse, akong pumili, hindi mo kayang piliin Ako pipili sa'yo. Kaya ka nandito, pinili ka ng Diyos. Sabi sa song kanina, I'm chosen. I am loved. Akala ng iba, pwede mong piliin ng Diyos. Yes, may free will tayo. Pero pagdating sa Panginoon, ang Diyos ang may free will para sa'yo. Yun po yung isang bagay na katotohanan sa Bible. Kaya nga nandito, pinili ka ng Diyos. Pero hindi lahat din dito, pinili din. Tiyakin yung pinili kayo, sayang upo mo dyan. Ikaw, JM, nakakasigurado kang pinili ka ng Diyos? Ha? Sabi mo, amen, sigaw! Amen. I have chosen you, but you have not chosen me. Ang tanong, ba't ka pinili ng Diyos? Para saan? Para saan? Dapat alam mo, ba't ka pinili ng Diyos? Ha?
Para mamili ng buhay? Pinili ka ng Diyos para mabuhay ka para sa Kanya. Mabunga. Yan. Amen? O ano, mabunga ba kayo? Parang hina. Uy, lumakas. Mabunga po. Kaya pag tayo magbabatian, mabungang buhay para sa'yo. Mabungang buhay. Okay? Okay. Pinag-aralan natin, oo nga, mabunga. Ano bang bunga? Alam na natin, nakita natin anong dapat na maging bunga. Sino gustong magbigay ng idea? Ano bang bunga dapat na makita sa'yo? Fruit of the Holy Spirit. Sabi ni Alexa doon, Christ-likeness. O, sino pang gustong humirit? Ninang Babes. Anong bunga dapat makita sa'yo? Ang pagiging Mapagbigay. kawangi ni Kristo. Kawangin ni Kristo, sinabi niya na akin. Sino pa? Anong bunga dapat makita sa'yo? Generally, we are the imager of Christ. We are the projector. Di ba? Remember? Yung may canvas, may projector, may film. Sana hindi nyo makalimutan yun. We are the projector projecting the film. The film is the finished work of Christ. And we are projecting it. And what is the canvas? Buhay mo. Yun ang doon nakikita yung pinoproject mo sa buhay mo. Ikaw yung canvas, ikaw yung projector, ikaw din yung film. Kasi yung film, binago ng Diyos, ikaw yun. Si Kristo nasa iyo. Ilalabas mo. Wow. Simpleng ilustrasyon, pero yun po yung talagang buhay natin. We always would like to project Christ in everyday's life. Amen? So ngayon, paano ito mangyayari kung ako yung projector? So yun po yung John 4, John 15, 4 and 5. Okay? Are you with me now? Papunta na tayo sa papaano. Paano ko gagawin yung bungang yan? Paano ko ilalabas? Yan ang last point ko sa message, the inducement, how to create the fruit. In one word, abiding in the vine. Okay. There is no other way to produce the fruit. Dahil ang sabi ng Panginoon, except ye abide in me, ye can do nothing. Meaning to say, no matter how hard you try, you cannot bear the fruit that God is expecting from you without being abiding in the vine. You will find yourselves producing fruit, but those kind of fruits are not the fruits from God, and they are not acceptable. O ngayon, ang tanong ito, paano mag-abide sa vine? Ang sagot, anong verse? John 15? Hindi. Pangilang preaching ko na ito ngayon. Dapat alam niyo ang sagot. Pag sinabing abiding in the vine, anong ibig sabihin nun? Dapat may idea kayo. Ngayon, meron na. Tapos na yung dapat eh. Verse 7. Anong sabi sa verse 7? If ye abide in me and my words abide, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Pag nagbubulay-bulay tayo sa salita ng Diyos, ang sabi sa Biblia, ang salita at ang Diyos ay iisa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung Word? Si Jesus. Yung Word of God, yan ang kapahayagan ng Diyos. Kapag pinagbulay-bulayin niyo yung Diyos, pinagbulay-bulayin yung kanyang salita, lalabas ang bunga, makikita si Kristo sa buhay natin. This is basic. At dahil ko sabihin sa inyo, yan ang pinaka-objective, kaya ka nandito, kaya ka pinili ng Diyos. Kaya kapag hindi ka nagbubunga, useless ang pagkapuno mo. Useless ang existence mo. You're existing as nothing. Amen? You are here in this life. The main objective is that Christ might be seen. Okay, yun yung bungang tinatawag. Nagbanggit tayo ng maraming bunga. Okay, ngayon ang tanong, gusto ko pong, ang tinun ko sa inyo last time, yung, ano ba yung target? Kasi ang Word of God, from cover to cover, Genesis to Revelation, nakalatag ho dyan ang pinaka-main thing. So last time, sa sharing namin ng mga laymen, nagpaalam si Ernie, wala ngayon, darating sila mamaya. Sabi niya, yun pala yung pinaka-foundation, Pastor. Sinong wala dito last time? Okay, wala ngayon.
Yung pinaka-foundation. Tumaas ang kamay nung apo ni Janet. Wala daw siya dito last time. Okay. Amen? Okay. Ito yung pinaka-foundation ng, ang tawag po doon, manifestation. Okay. Yung word ng manifestation ngayon, ma-echo na word. May nagsabing pastor na hindi daw tayo para sa manifestation, hindi daw yan kay God. Okay? Kasi, ang nagsasalita ng manifestation, ang dami, si Oprah. Sabi niya, I'm a great manifester. Diba? Hindi niyo ba alam na lahat ng meron sa mundo, ginagaya lang yan sa Bible? Okay, tinan mo, King James Version, John 14:21. Come on. Now, ipakita natin yung word na manifestation because that is the main thing. Janet, nakaupo ka sa wheelchair, you are not exempted. You are to manifest Christ. And what I'm praying for you is that you will manifest the power of Christ. I am not giving up. I want to see you coming here without a wheelchair. Walang imposible sa Diyos eh. Amen? Okay. Basahin natin sabay-sabay. He that hath my commandments, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself. Oh, hindi ba biblical yung word na manifest? Sabi ng Panginoon, mag-manifest ako sa'yo. Yun ang bunga. The manifestation of Christ is the bunga. Okay? Ngayon, paano may mamanifest ang isang bagay na hindi naman alam? Number one, there must be an informational knowledge. Dapat alam mo kung ano yung dapat na makita sa'yo. Marami akong binanggit last time. Ang dami niya. Ang dami kasing patungkol kay Kristo na dapat nakikita sa'yo. Okay? Pinaka-list dapat ang prosperity. Hindi tayo prosperity gospel, ulitin ko sa inyo. Ang Kristiyano masagana. Kahapon, sa Bible study namin, nagpansit. Nagpakain sila Jong kahapon, ang sarap. Di ba? Dinala ko sa kusina, may pinakain sa akin kakaiba. Sotanghon na may manok. Paano ka magpapakain sa mga kabataan kung wala kang pera? 12 kabataan at si Jessie nandito. Bakit tayo, Jessie? Tayo lang, huwag kang mahiya. Ikaw na, kapogi mo eh. Ayan. Galing po yan ng GMA. Ayan. Oh, may galing tayo. Galing ng Lancaster. Edith. Bakit tayo lang, Edith? Si Edith. Ayan. Di ba? Oy, magaling tayo ng Imos. Nasa si Jeron. Deron. Pakitayo. Ayan. Deron Williams, galing ng puro taga-Imos nandito, Cavite. Di ba? O galing BCD. Okay. O, may galing taga Pangasinan, nasa likod. Saidik. Okay. Chris, pag Kristiyano, dapat masagana ang buhay, pare. Ha? O yung dumadaan pa minsan-minsan sa atin ng kasalatan, minsan normal yon. Mga pagsubok yan eh. Pero hindi po yan destiny ng isang Kristiyano. Eh, paano nung paso, sinilang kaming mahirap. Eh, di, syempre, mahirap na lang din kami. Bahala ka sa buhay mo, ayaw maniwala eh. Di ba? Pwedeng apihin ka ng tao, pero hindi ka api. Kalimutan ka ng mga magulang mo at kapatid mo, pero hindi ka api. Amen? Okay? Okay. So, gusto ko lang i-prove sa inyo na may word na manifest sa Bible. Hindi dapat lang si Oprah nagsasalitang, I'm a great manifester. It should be us, Christians. It should be we. Who should say that?
Sana may dumating araw, Pastor, I'm a great manifester. Better than Oprah. Amen? Okay. Abiding in the vine is the key. Meditating the Word is the key. Doon pumapasok ang revelation ng Panginoon sa meditation. Pag nagbasa ka, information. Pag nag-meditate ka, doon papasok ang revelation para magkaroon ng transformation. Kaya pag hindi ka nag-abide, which is meditation, umatan ka dito ng 100 taon, wala kang manifestation. Wala kang meditation eh. Okay? Ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, okay, naandun ang revelation ng Panginoon kasi naandun ang activation ng faith. Hindi ka pwede magbulay-bulay nang hindi ka nananampalataya doon sa mga pinagbubulay-bulayan mo. Naandun ang revelation knowledge na tinatawag. Pakiusap naman sa'yo, maawa ka naman sa sarili mo, mag-meditate ka na kasi. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, naawa ako sa'yo eh. May kinakausap ba ako dyan? Kayo, kinakausap ko? Hindi ka nagbubulay-bulay? Doon sa hindi nagbubulay-bulay, kinakausap kita. Huwag mong patagalin ang paghihirap mo. Naawa ako sa'yo. Sayang! Lumilipas ang panahon. Di ba? Okay lang akong naubos ang buhok. At least, may pinag-ubusan. Di ba? Naawa ako sa'yo. Ikaw din. Hindi ako nandito para kutsahin kita. Naawa ako sa'yo. Kasi hindi mo pinag-aaralan ang pagbulay-bulay ng totoo ng salita ng Diyos. Okay? Sino nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito? Pakitaas ang paa. Taasan ang kamay, no? Ulitin ko sa inyo, nagbago po ako ng approach ng Bible study ko, kung napansin niyo po. Laging ang topic ko, dapat ma-establish sa beginning pa lang yung pagbubulay-bulay. Kaya isa po yan sa aking 10 lessons, sa aking basic Bible class, di ba? I think lesson number 10, about quiet time, pinakahuli eh. Ngayon, inuuna ko. Kasi yung natututo magbulay-bulay ng salita ng Diyos, wala pong mangyayari sa iyo eh. Ikot ka lang ng ikot, yun pa rin. Yung dati mong nirereklamo, yun pa rin. Yung dati mong iniiyak, yun pa rin. Yung dati mong buhay, ganun pa rin. May munting usad, wala din. Sayang! Di ba? Sayang ang buhay. Ha? Okay. Pastor, ano ba yung totoong pagbubulay-bulay? Ano ba yung pagbubulay? Unang-una, last time, tinlaki ko po, ano ba yung dapat pagbulay-bulayan? Ididirekta ko na po kayo. Doon sa unang-unang foundational, na dapat po yung pagbulay-bulayan para magkaroon kayo ng revelation knowledge, para maging actual at maging bunga at makita magfo-flow sa buhay nyo. Okay? Okay. Marami. Kung tutusin. Sample lang ko kayo ha, dapat nyo. Kasi pag tinanggap mo ang Panginoon, yun ang dapat mong pagbubulay-bulayan. Sino ba siya sa'yo? At ang ibig sabihin po ng pagbubulay-bulayan mo, number 1, sino ka ba ngayon? Mahalaga ho yun eh. Your identity is who you are according to how God made you to be. And that is the main focus of your meditation. Doon ka manggagaling. You know why? Kung ano yung identity mo, yun ang ilalabas mo sa pagkatao mo eh. Identity is the being you. Remember last time, may tinanong ako, maging sa Bible study kagabi, sinisimulan ko po yan. May nag-apply ng trabaho, sabi po nung final interviewer, sino ka nga? Sinabi niya yung pangalan niya. Ako si Tikboy Albero. Hindi ko tinatanong ko anong pangalan mo, sino ka nga? Nagtataka yung nag-i-interview, yung tinatanong aplikante. Ako yung engineer na, hindi ko sinasabi ko anong graduate ka, anong tinapos mo. Sino ka ba? Hindi magkaintindihan. Ang ibig sabihin po nung tao, ano ba yung iyong being you, nature, character mo? Sino ka ba? Okay.
Pinag-aralan natin last time ang dalawang klase ng identity. Di ba? Tandaan nyo? Meron tayong old identity, meron tayong new identity. Ang tawag sa Bible ng marami sa theology, old nature and new nature. Okay? So yung old nature, yung buhay mo bago mo nakilala si Kristo. Okay? At yung new nature ay yung buhay ni Kristo sa'yo. 2 Corinthians 5:17. Ulitin ko, the old nature, yung kinalakihan mong buhay, yung pangalan mo binigay ng nanay mo sa'yo, doon ka tumira sa bahay nila, naging identity mo, yung pinag-aralan mo, naging identity mo, yung trauma mo, yung mga worries mo, yung mga fears mo, naging identity mo, di ba? Kaya pag tinanong ka, kahapon sa mga kabataan, nagkatanungan, say something about yourself. So, ako mataray, mabait, ako mahilig sa pagkain. So, ang dami nilang sinasabi, give us three things about yourself. So, mga kabataan, nagsasabi ng kanilang identity. So, yun po yung kinalakihan nila at yung ugali nila. O ngayon, tinanggap mong Panginoon, sino ka? Kaya sabi ni Kristo, sabi ni Paul, hindi na ako to, si Kristo na to. Yan ang bagong identity. Okay. Ang old identity ay nahubog ka sa pamilyang pinanggalingan mo, sa community, di ba? So yan, genetically, yan ang iyong identity. Hinubog. Okay? Ang bagong identity, ginawa, binigay, instant. Yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Sino ka, ngayong Kristiyano ka na. Okay? So yan ang po ang ating pagbubulay-bulayan. Dapat yan ang laman. Diyan tayo manggagaling. Pag hindi nyo naintindihan ang inyong identity, kung sino ka, di ba? So kahapon, ang topic namin doon sa Bible study is about, nagtayo po kami ng club, Wisdom Saturday Club. Ano? Ipinakita ko doon kung bakit ang tao ay materialistic. At yan po yung madalas ko nang tinuturo dito. Nakita nyo, ang tao ay ginawa ng Diyos galing sa lupa. Lupa lang tayo eh. Di ba? Yun po yung awit ni Rico Puno. Awitin mo, sige. Nagmula sa lupa. Sabi nino? Sabi ng Bible, Rico Puno. Inawit lang ni Rico Puno yan. Magbabalik na kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Okay. Lupa lang tayo. Pag namatay ka, babalik ka sa lupa. Mangungutang ka ba? Okay. Lupa lang tayo. Oy, kahit anong gawin natin, ng pagpapabango, darating ang araw, amoy lupa ka pa rin. Dahil ikaw ay galing sa lupa. Ang ganda ng aming Bible study kahapon eh. Ang mag-asawang Jong, bumili ng mga chichirya, tapos may question and answer kami tungkol sa topic. Nasasagot nila lahat ng tanong. Matatalino yung grupo nila Jesse daw. Ha? Talagang taga-life of grace kayo. Nasasagot eh. Nung kinuha ng Panginoon ng lupa, dumukot siya sa lupa, okay, sabi niya, gagawin ko ito, gawin natin in our own image. So nilipat ng Diyos ang kanyang identity sa tao. Kaya ang identity ng tao, nung unang nilikha, ay Diyos. Nung sila nagkasala, umalis ang Diyos, Janet. Nawala ang Diyos. Kaya ang tao naging empty uli. Paglabas sa paraiso, empty. Bankrupt. Ngayon, ang tao, walang contentment, naghahanap uli ng identity. Kaya kumukuha sa material na bagay. Ang number one pinagkukunan ng tao ng identity, pera. Ay hindi mapuno-puno yung kanyang pagkatao, wala siyang satisfaction, kaya more. Kumita lang ako ng 1,000, okay na eh. Nung kumikita ng 1,000, sana 10,000 na. Naging politiko, eto na. 10,000 na. Napakangat ng pwesto, 1,000,000 na. Hanggang
Hindi na kontento sa bilyon, multi-billion na. Bakit? Kumukuha ng identity sa hindi naman pwedeng magbigay ng contentment sa tao. Okay. Hanggat hindi dumadating ang Kristo na dating identity mo, wala kang magagawa sa mundong ito. Iikot ka ng iikot, bankrupt ka pa rin. Alam niyo? Paliliwanag ko ang tatlong klase ng successful na tao, ha? Pagdating sa pera. Ang sabi doon sa akin narinig, may taong yumayaman dahil lagi niyang pinaniniwalaan ang kanyang broke mentality. Hindi daw siya umaalis doon. Ang kanyang isip, lagi siyang mahirap. Hindi niya alam na ito, hindi niya inisip. Ito, ka sa tao, laging bankrupt ang utak. Kasi galing paraiso, bankrupt eh. Kaya dapat, kumita ng kumita, kumita ng kumita, hanggang mamatay, kumita ng kumita, kasi ang mentality laging bankrupt. Kaya ang dami mahihirap, bankrupt ang utak na mga yan. Walang contentment, nakita nyo? Nagpapapatay dahil sa pera? Nagpapapatay dahil sa posisyon? Kasi ang utak nila mahirap lagi. Guess nyo? Yan ang unang mayaman. Bankrupt ang utak. Okay? Pangalawang mayaman sa mundo. Hindi bankrupt ang utak. In-apply nila ang galing sa Bible. Pero wala silang Kristo. Pwedeng mayaman, pwedeng maging matagumpay, maraming pera, posible yon. Hindi bankrupt ang mentality, mayaman ang kanilang mentality, pero impyerno ang bagsak nila pagdating ng araw. Mabait sila sa tao, maganda ugali nila, pero pagdating kay Kristo, wala silang paki dyan. They can be rich. Okay? Pero walang Kristo pinag-uusapan. Pangatlo, mayaman ang mentality na may Kristo. Saan ka sa tatlo? Mayamang mentality, may Kristo ako, mayaman ako sa buhay ko, dapat. Masagana, hindi ibig sabihin multimillionaire kung gusto mo. Okay. Okay, ito na yung pinili niyong pangatlo. Okay? You have your eyes on me. Ang pinapuntong pinag-uusapan sa pagbulay-bulay, kaya ka nagbubulay-bulay kasi doon mo ine-express ang paniniwala mo. Ha? Ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Jesus, very famous verse, according to your faith, so be it unto you. Kung anong paniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Matthew 8:13 at saka Matthew 15:28. Sinabi ng Panginoon yan sa parehong tao na hindi naman Jewish. According to your faith, so be it unto you. Pag binasa nyo yan, information knowledge eh. Pero pag pinibulay-bulayan nyo yan, magiging revelation knowledge. Para magkaroon ka ng transformation into what you believe. Okay? According to your faith, so be it unto you. There's one thing I want you to understand, Kevin. I want you to understand this. Ang akala natin, simula sa mahirap, maghihirap ka para yumaman ka, tapos magsisikap ka, yan po yung normal eh. Pagsikapan mo yung buhay mo para yumaman ka. Pagsikapan mo para umasenso ka. Di ba? Magsisimula ka dapat, pag kumikita ka ng 1,000, tapos kikita ka na ng 1,000,000, tapos kikita ka ng multimilyon. Yun po yung tinatawag na linear life. Laging may prerequisite. Para ka maging grade 2, dapat maging grade 1 ka muna. Bago ka mag-grade 6, dumaan ka sa grade 1 hanggang grade 5. Pero meron bakit na-accelerate? Hindi dumaan ng grade 1 to grade 5. Ba't hindi dumadaan sa college, hindi dumadaan sa high school, nag-college agad, from elementary? Have you heard that? Bakit merong ganon? Na-accelerate. Posible pala. Okay. Ang pananampalataya, how it works. Okay. This is how faith works, Dennis. No? Ang buhay sa mundo na ginawa ng Diyos, parang may mga kwarto-kwarto. Okay. Kwarto ng piso, kwarto ng libo, kwarto ng milyon, kwarto ng bilyon.
Ang pananampalataya, pipili ka saan kwarto ka papasok. Pag pinasok mo ang piso, di hanggang piso ka lang. Pinasok mo ang milyon, hanggang milyon ka. Anong kaya mong paniwalaan, yun ang papasukin mong kwarto. Yan po yung pananampalataya. According to your faith, so be it unto you. Binigay ng Diyos ang identity mo na masagana ka ngayon, tinanggap mo si Kristo, dapat yan ang kwartong pinasok ng utak mo. Masagana. Pero kung nananatili ka sa hirap, talagang mahirap lang kami, ang hirap ng pera, ang hirap ng buhay, yan ang pinasok mong buhay. Pero hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa'yo. Tinapos na ng Panginoon, done na. Nung tinanggap mo si Jesus, binalik na ng Diyos ang paraiso sa'yo. It's a done deal thing. Yan ang gusto ko maintindihan natin. Finally, mga kapatid, finally is this. Pag sinabing identity at pagbubulay-bulay or abiding in the vine, you are to be conscious of your identity. Ang goal natin, maging conscious ka kung sino ka kay Kristo. Amen, Jong? Ang gusto ng Diyos, maging conscious ka sa identity mo kay Kristo. Maging aware ka kung anong pinasok mong kwarto. Okay? Anong pinasok mong kwarto? Sa piso ka lang ba? Mr. Pisonaryo? Mr. Libonaryo? Mr. Milyonaryo? Mr. Bilyonaryo? Ikaw, Sidik, anong pinasok mo? Hindi pa ako napasok, Pastor. The Lord designed a life for you. When He died on the cross, He rose again. He finished the work. He offered it to you. The glory. Okay? Nasusundan niyo ba? Bilis ng oras. Nagsisimula pa lang ho ako sa gusto kong sabihin. Anong pinasok mong kwarto? Ito yung kwartong pinasok ko. Tingnan nyo ha. Basic ha. Basic. Okay. Isa-summarize ko to later on. Okay. 1 Chronicles chapter 29 verse 11. This is the identity. This is what God gave me. Identity is what God made you to be. Ano ibig sabihin ng identity? What God made you to be. Anong ibig sabihin ng identity? God made you to be. That is biblical and theological understanding, but that is not in the world. Pag pinag-usapan natin ang identity natin kay Kristo, what God made you to be. Dati kang mahirap, tinanggap mo si Kristo, mahirap ka pa ba rin? Oh, naiintindihan niyo? Hindi yan ang buhay na ginawa ng Panginoon sa'yo. Hindi yan ang tingin ng Diyos sa'yo. Dati kang life of broke. Tinanggap mo si Kristo, broke pa rin bang itutuloy mong buhay? Okay lang si Joke, tsaka si Dennis, broker yung mga yan broke. So you have to understand. Ano ka na ba ngayon? Anong tingin ng Diyos sa'yo? Sino ka? To summarize it, ang tingin ng Diyos sa'yo, at ginawa ka ng Diyos, na siya ikaw. Nakipagkaisa tayo kay Kristo, gusto ng Kristo, ikaw ay maging siya, at siya maging ikaw dito sa mundo. Wow! Nasasakay niyo ba yun? Tinanong ko yung AI tungkol dyan, hindi niya kayang sakyan ng AI to Hindi daw tayo pwede maging siya. Tayo daw follower lang niya. Si AI.
Si Ay de las Ala, Ay. Sa Bible, napakaliwanag nito. Kaya nung aking binabasa to, ang room na pinasok ko is the room of greatness because my God is great. I was born for Him. Sabi sa song kanina, I was made to love Him. I was made for worship. I was made for God. And I was made for greatness. That is your identity. The identity of God is your identity given by God to you. Nawala sa paraiso, binalik ni Kristo nung siya nabuhay na maguli. Bumaba ang banal na Espiritu, and that is who you are. You are great. Sino na sa inyo ang nagsalita sa kanyang prayer, Lord, I thank you that I am great. Pakita sa kamay. Isa, dalawa, Hindi mo lang sasabi, James, sa sarili mo, Lord, I thank you, I am great. Sinasabi mo rin, bakit ilong lang ang tinaas mo, hindi kamay? Ha? Okay. Living by faith is declaring who you are. Embracing the truth, how God made you to be. And if you will not embrace the truth, you are dishonoring God who made you to be you, according to who He is. You are dishonoring God. Now, I want you to honor God by honoring you how He made you to be. Heart, hindi ako galit ha. I just want you to understand that God made you according to His image. His image is God in you. Gets mo? This is the basic. Bahala na kayo mag-imagine na maraming bagay tungkol dito. God is great, I am great. Come on, look at me here. God is power, I am power. I am power, I am authority. I was born to rule. Kaya nalulungkot ako ang Kristiyano, parang slaves. Beggar. We are not beggars in this life. Power and glory. Hey, what's the glory? The glory ang kabuuan ng Diyos. Ibinagsak ng Diyos yan sa pagkatao mo. Ang glory ni God nasa iyo. Kung sino siya, yun siya sa'yo. Guess mo, Diego? Okay? Ha? Tango ka ng tango eh. O, inaanto ka? Hindi naman, no? Hindi naman. Okay. May nasa likod ka, oh. Pinsan mo, oh. Di ba? Glory. Wow, victory. Hey, look at me. Victory is that something for you to fight for. You are to walk your victory. Living by faith is living what you believe. I believe I'm a victor. I will live my life a victor, not a loser. And I will not wear a face of a loser. Hindi ako galit, ha? You will see me the face of a victor. Hi. Amen? Ang dami kong gustong bigyan ng punto dito. Gusto kong bigyan ng punto yung... Tandaan nyo, nag-preach ako one time about New Year. Ang binigay kong topic tungkol doon kay Joshua na bago nilusubin ang... Ano yung unang nilusob ni Joshua? Ha? Kala ko, AI na naman. Susunod yung AI. Jericho muna. Si Joshua, bago lusubin yung Jericho, madaling araw, pumunta siya doon, nagkaroon siya ng ocular inspection. Tapos may nakita siyang tao, may hawak ng tabak. Sabi ni Joshua, are you with us or are you with the enemy? Sabi noong kanya nakasalubong, angel of the Lord. Pero si Jesus Christ po yun, ang tawag doon, the Christophany, the appearance of Christ in the Old Testament. He's referred to as angel of the Lord. May hawak siyang tabak. I am not for you, I am not for the enemy. I am from the army of the Lord. Ang ibig sabihin ng Panginoon, bago ka pa dumating dito, natapos ko na yung laban. Yung tagumpay, pupuntahan mo na lang. Kaya ang sinabi sa kanila, ikot na lang kayo, sigaw-sigaw kayo. Di ba? Ikot-ikot kayo ng 7 beses, tapos sisigaw kayo.
Di ba? Pang 7 ikot, ilang araw yon? 7 araw? Saka kayo sisigaw. Sisigaw lang kayo, tapos na. Kung titinang, Lord, bakit ganun? Eh kung pagpapanain kami naman habang umiikot kami sa kingdom nila, di kawawa naman kami. So all I need for you is obedience. Just do what I say. Victory is yours. You don't need to fight. Ilang beses yan sa Bible, you don't need to fight. I am giving you the victory. Okay? Victory is done. Victory is, for us Christians, is not something to fight for. You're just to live your victory. Okay? Ano sabi? Majesty, kabunyian, karangalan, kaluwalhatian, majesty, karangalan. Okay? Tingnan niyo, yan ang identity ng Panginoon. Hoy, makinig ka, ito ang identity ng Panginoon at yan din ang identity mo. Walang amen? Parang hindi naniniwala eh. Nasa iyo ang Diyos, yan ang identity niya. June, yan ang identity mo. Pagsakay mo sa barko, yan ka. Okay? Lord, I thank you that I am great. Lord, I thank you that I am power. I thank you that I am glory. I thank you that I am victory. I thank you that I am majesty. Memorize ko, hindi. Hindi ako nakatingin doon. Sinaksa ko sa utak ko yan eh. Kasi bakit? Ako yan. Ikaw din yan. God wants you to be conscious of who you are. And it can only be done through abiding in the vine. Okay, ganito ho yan. Ang atin pong identity ay binubuo ng mga larawan sa isip na may kahalong emosyon. Ulitin ko. Ang atin pong identity ay ang mga larawan sa ating isip na kaya natatak dyan, may emotion. Number 1. Pangalawa, yung laging inuulit-ulit. Sample, nung sinilang ka bilang bata, wala kang pangalan. Ngayon, bakit tinanong ka, anong pangalan mo? Ba't hindi ka nag-i-struggle? Ang sagot mo kagad, ako si Alma. Ba't agad mo sinasagot? Eh simula lang makikita ang tawag sa, Oy Alma, Oy Alma, Oy Alma. Ako si Alma. Kaya kapag tinanong ka ako si Alma, inulit-ulit sa iyo eh. Naka mo? Driving. Sino sa inyo sasakay sa sasakyan? Pag-aaralan niya ulit pa na mag-drive, eh ang tagal niya lang nagda-drive. Automatic na, bakit? Inulit-ulit mo eh. Sabihin mo sa bata, ang bobo mo, ang bobo mo, ang bobo mo, ang bobo mo. Tapos aasahan mo matalino siya? Binobo mo siya, di bobo siya. Sinaksak mo sa utak niyang bobo siya eh. Yun ang kanyang identity. Kaya pagdating sa umaga, Lord, I thank you. I am a man of wisdom. I am a man of victory. I am a man of prosperity. I am a man of glory. I am a man of greatness. Isaksak mo sa utak mo yan. Ang nakakatuwa lang sa atin, hindi ka para maging ganon. Kaya mo sinasabi yon kasi ikaw ay, yun ka. Yun ang susi ng manifestation. With emotion. Okay? Guess natin? Wow. Pag sinabi nating abiding in the vine, may 4 na bagay kayong tatandaan lagi. Before I proceed to my another last point. Tandaan nyo to ha. Okay? 4 na bagay. Okay. Number 1, pag sinabi nating meditation, pag sinabi nating expression ng pananampalataya, pag pananampalataya, it involves thinking and imagining. Okay, papakita ko sa inyo mamaya yan ha. Napipicture mo yung sarili mo that you're a great man. Nakikita mo ang sarili mo na isa kang marangal na tao. Isa kang matagumpay na tao. Isa kang masaganang tao. Pag sinabing nakikita mong sarili mo na masagana ka,
Lahat ng pangangailangan mo, nakikita mo, provided. Nakakatulong ka, nakapagbibigay ka. Yan ang iyong ini-imagine. Pag hindi mo in-imagine yan, at ang ini-imagine mo, lagi kang kawawa, lagi kang pahingi. Pag may problema, naghahanap ng, saan ba ako makakautang? Saan ba ako tatakbo? Okay. Hindi ho yun masama. Hindi ko sinasabing masama yon, pero hindi po yun dapat ang mentality natin. Kasi mag-i-image ka, kahit meron kang problema ngayon, di ba? Ako, meron pa akong dapat na balikan kasi nasa negosyo kami. Hindi naman ang aming negosyo ay galing sa akin mismo. Di ba? May mga liabilities pa rin. But that does not stop me from my declaration. Alam niyo naman na pinagdaanan ko. Di ba? Bumagsak ang negosyo. Daming naniningil. Ha? But that does not stop my declaration. Okay? Because what I believe, I imagine. Nung bumagsak yung negosyo ko, I'm imagining I am delivered. I am set free. Kaya hindi ako nagpipreach dito na kahit may problema, nakikita niyo problematic, no way. Because I am believing I was born for greatness. Na kahit walang laman at negative financially, may mga liabilities, I declared. And I will always declare I am prosperous. Kung kaya niyong gawin nyo, naintindihan niyo ibig sabihin. Huwag niyo akong sasagutin, Pastor, pa ko naman sasabihin, prosperous ako, dami kong problema, dami kong utang. Yun po yung susi, nananampalataya ka eh. It involves imagination and thinking. Kahit negative ang situation mo ngayon, declare that you are prosperous. Can you do that? Ang hina? Ang alam ko, wala kayong liabilities eh, no? Ha? Okay. Pangalawa, it involves the feeling. Okay, listen to me. Binanggit ko kayo sa preach sa aking topic ngayong umaga, your feeling, your emotion is your signature of being. Pag ang ramdam mo, natatakot ka, your being is being afraid. Negative yun. Kung warrior ka, marami kang inaalala, that is your state of being. Your emotion worries. Tapos may mga alala kang negative. Your state of being is your emotion. What you feel is what you are. As a man thinketh in his heart, so is he. Proverbs 23:7. O anong nararamdaman mo ngayon? O ulitin ko, may mga liabilities pa kami. But I feel free, delivered, and prosperous. Hindi ako nagsasalita dito kasi bilyonaryo na ako. But I am. May nagtanong sa akin, ano bang capacity mo? My resources is expandable, unlimited. Because that's what I believe. Okay? Pag sinabing pananampalataya, this is all biblical. It involves imagination, the thinking. Tapos yung pinaniniwalaan mong magandang bagay, sineselebrate ng puso mo. Kaya pag nag-declare ka, which involves the talking, iba ang dating ng salita mo, may conviction ka. Hindi nangangatal ang salita mo. Hindi nagdadalawang isip ang sinasabi mo. I know what I am saying about what I believe is true. The Bible tells me so. Ano yung tatlo? The thinking, the feeling, and the talking. Again, Proverbs 18:21. Life and death is in the power of the tongue. When what you declare is what you believe and what you feel. Lastly, what you believe must, number one, must be reflected with your thinking. It must be imagined. It must be in coherence with your feeling. It must be in coherence with your talking. If your thinking is positive, you don't talk negative, you don't feel negative. And then lastly, what you believe is not only what you think, what you feel, and what you say, but what you behave. It involves acting.
If you believe and imagine that you are rich, you feel rich, you talk rich, and you act. Your gesture is the gesture, not a broke person, not a beggar one, but a rich one. So what I'm talking about to you is what it is if you want manifesting. Okay, so finally, tingnan po natin dito sa kwentong ito. Last time, tinanong ko po kayo, ito po ang kwento sa Genesis chapter 13. Huwag na po natin tingnan. Genesis 13. Yung pong pinamili ni Abraham si Lot. Kasi masyado na silang mayaman pareho. Sabi po ni Abraham, Lot, pamangkin, ang ating mga tao nag-aaway-away, ang dami na nating ari-arian, ang dami nating mga hayop, no? So sige, maghiwalay na tayo ng landas. Kung pupunta ka sa left, sa right ako. Kung sa left ka, sa right ako. Kung sa right ka, sa left ako. Ang gracious siya. Sige, ikaw mamili. Bahala ka. Kung saan mas maganda para sa'yo. Yung pipiliin mo, doon ka, dito ko sa hindi mo pinili. So pinili ni Lot ang right, pumunta si Abraham sa left. Na-bankrupt, nasunog ang lahat ng ari-arian, natupok lahat ng ari-arian ni Lot. Okay? Ang tanong ko last time, kung pinili ba ni Lot ang papunta sa left, si Abraham pumunta ng right, hindi kaya mababankrupt si Lot? Bankrupt pa rin, di ba? Anong sagot? It's not the place. It's who you are. It's the being you. It's your identity. You see what I'm talking about? Kahit anong klase ng barkong sakyan mo, Pastor, ang dami kasi temptation sa barkong sinakyan ko eh. Hindi ako makaiwas. Grabe, parang ang akit ng mga chicks. It's not the ship. It's not the girls. It's who you are. Nakuha mo na? Pastor, hindi ako naging lawyer eh. Kasi hindi na umakit sa barko yung tatay ko eh. Hindi na ako nakapag-aral. Si Jay. It's not the father. It's not the mother. It's what you believe, who you are. That's identity. Paano ka magiging bankrupt kung ang iyong identity ay prosperity? Paano ako magugumon sa kasalanan if my identity is holiness? I hope you will take this seriously. Okay, si Abraham has an identity of how God made him to be. And he started living his life according to what he believed. Okay? Genesis chapter 12, tingnan natin. Okay. Genesis chapter 12. Oh. Okay, ito. Genesis chapter 12. Tingnan natin. The Lord said unto Abraham, wala akong background si Abraham. Lumitaw ang kanyang pangalan, chapter 12 lang. Pero ang kanyang pinanggalingan will tell you kung sino siya. Galing po siya sa isang lugar na punong-puno ng idolatry. May nagsabi po ng kanyang pamilya ay gumagawa ng mga images, mga idols. Maraming witchcraft practices sa kanilang lugar. Sabi ni Abraham, ng Panginoon, get thee out of thy country. Umalis ka dyan sa lugar mo. Anong purpose ng Panginoon? Ipapakita ko sa iyo ang lugar na pupuntahan mo. Verse 2. First identity. Verse 2. I will make a great nation out of you. I have a project for you. I'm gonna build a city. I'm gonna build a nation. You are a builder. Let's build it together. Number 2. I will bless thee. You are blessed. Because I am blessing you now. 2 identity. Third identity. I will make a great name, Abraham, out of you. I am great. Greatness. Great name. Prestigious name. And then, pang-apat, you will be a blessing. Pang-5, verse 3. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee. And all the families of the earth shall be blessed because of you. You are a channel of blessing. That's the identity. Okay? Are you ready for the next verse? Verse 4.
Basahin natin. So Abram departed as the Lord had spoken unto him. And Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed from Haran. Saan siya umalis? Ha? Saan siya umalis? Anong kanyang inalisan? Hindi nyo nakuha ang ibig ko sabihin. Anong kanyang inalisan? Inalisan niya. Old identity. He departed his old identity, what made him Abram. Now I am embracing, I am honoring the new identity God gave me. I am blessed, I am great, I'm going to build a great nation out of me. I will become a blessing to many families of the earth. Amen? That's his identity. Okay? Now what's your identity? I have given you 1 Chronicles chapter 29, verse 11. Tapusin ko yung 1 Chronicles 29, verse 12, anak. Sige, 11 and 12. For all that is in heaven and that is in earth is thine. Who owns the heaven? Who owns the earth? God owns the universe, and we are His co-owners and sharers of His ownership. Verse 12. Both riches and honor come of thee. He is the fountain of riches. Amen? And if He's the fountain of riches, He is in you. Rafi, what are you? Are you not rich? Are you not rich? Are you not rich? Don't act like a poor. Don't pray like a beggar to God. You are co-owner of His riches. That is identity. I am rich. Okay? Now get up. Get up to your new identity. Embrace and honor how God made you to be. If you will not embrace it, you are dishonoring God who made you to be a rich person. You are dishonoring God who made you holy, and you are not embracing and honoring the truth that you are holy. Honor God by how He made you to be. Tayo pong lahat ay tumayo. What is our identity? My identity is how God made me to be. Last time binanggit ko, you are loved by God. You are highly favored by God. Colossians 3:12, elect, holy, and beloved, ang tawag ng Bible. Highly favored. He hath made us accepted in the beloved. How can I not be excited to live my life? Manifesting the reality of God in me and through me. We close our eyes. Repeat after me. Close your eyes. Lord, I thank you. I am great. I am power. I am glory. I am victory. I am majesty. I am rich. And I honor that in Jesus' name. Amen.